Number one means you're always on top. Your number one radio. Breath and relax. It's all gonna be fine. Wakey, 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 wakey! Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Sikat sa sukat, hari ng QC, hilig ng Pasig, tinututukan ang taga-Bikutan hanggang Alabang. Ito rin malamang, panay-panay, nakikinig ang Pasay. Navotas, Parañaque, Valenzuela, Mandaluyong, Caloocan, patok sa Marikina, ang hilig ng Taguig, atin na rin ang millennials ng Manila. Number 1 sa Laguna, Pampanga, Bulacan, Batangas, Cavite, millennials ng Baluarte. The millennials choice. Yeah, stop. This is iRadio Los Angeles. Ikaw ba ay mayroong mga problema? Madalas malungkot kapag nag-iisa. May alam akong sa'yo ay magpapasaya, at siguradong lungkot may mapapawi nila. Salita ng Diyos binabahagi nila upang tayo ay mapalapit sa Kanya. Kaya naman halika na at manood na sa iRadio, at tiyak ikaw ay liligaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, at tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako. Sa iRadio, mga host ay nakakamangha. Talagang full charge, hindi nakakasawa. Mga blessings ay binabahagi nila, kaya si Lord talagang pinagpapala sila. Dito ay talagang talented ang lahat. Mapakanta o sayaw, hindi nagpapaawa. Kaya't halika na sa iRadio, tumutok ka na upang ang araw mo ay maging masaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, at tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako. I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, at tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako. Alright, thank you, Rejoice Ortilia, para sa ating iRadio jingle opening song. Magandang umaga po, Los
rather Metro Manila buong Pilipinas. At magandang gabi naman Los Angeles. Ito po ang iRadio Bible Study Edition. At Sabado po, July 17, 2021. Napakainit po itong araw ngayon. Grabe talaga. Nasa, ilan na ba tayo ngayon? 87, nag-90 kanina, no? 90. So, bali pumapalo ng mga around 37 degrees yan, sigurado. Mga ganyan, ano? Approximately. But ngayon medyo bumaba ng konti. Medyo nakakahinga na ng mabuti. Kanina, kaya paniinom ko ng tubig nakakailang tubig na po kami na inom ni Karimit, pero talagang mainit pa rin. So, bukas na yung air condition, still mainit pa rin talaga. But anyway, yan na talaga force of nature. And we hope kayo din dyan, ano, mga ating mga kapatiran dyan, umagang kay ganda sa inyong lahat dyan, alas 8:05 or rather 8:06 ng umaga dyan sa Metro Manila. Yung iba dyan pagising-gising pa lang, ay pupungas-pungas pa lang iba. Kaya gising-gising na kayo dyan, ano? At tanghali na. Mahirap po daw pag anong araw kasi ang nanay ko pag ganyan sumikat na yung araw pumutok na. Basta lumawas na yung liwanag. Ayan, nagtatalak na yan. At, gising na kayo dyan. Ang hirap kasi masabihin ng batugan sa akin kasi, ewan ko, parang insulto sa akin yung batugan na tatawagin ka isang tamad. Dahil the fact, hindi talaga naman ako talaga batugan. At ayaw ko matatawag ng batugan. That's why I have to wake up early, rise and shine, gagawa ng something na mapapakinabangan. Be productive, ika nga. Alright, ngayon pong araw na ito, ang ating kasamang si Pastor James, ang ating mga kasama. And hopefully, alam kong napakainit sa kanila ngayon. Let's see kung available siya. Pag nagkataon, nako. Anong tawag nito? Si Jeremiah. Ayun, naku, ganda naman ang background mo, Pastor. Good morning, good morning. Ay, hindi pala good morning. Magandang gabi din na pala sa inyo, no? Magandang hapon. Ang ganda ng background mo. Nasaan ka ngayon, ha? Nasa Paraiso ako ngayon. Aba! Oho. Social. Yung ginawa. Oho. Nasa Paraiso ako ngayon. Dahil napakainit sa loob. I know. Kaya nga, sabi ko, I wonder, itong temperature natin ngayon, kung kakayanin mo doon sa loob ng iyong kwarto o sa sala, sa init. So, ngayon, nandiyan ka na pala sa labas ngayon. Mas maganda pala ngayon dyan. Mas ganda ng background mo, ha? Hindi mo alam kung saan itong lugar na to. Saan nga yan? Oh, yun to? Kilala mo itong mga to? Talaga. Yung fish pan ni Pastor. Ganon? Nasa church ako Andiyan ka ba? Oo. Oo. Hindi nga. Parang di ko nakita yung isda na yan. Di mo na ko talaga. Marami, nandito ko doon sa yung third round table sa labas, na nagkakape dito, lapit sa parking lot. Oo. Sarap ng buhay. Sigurado meron ka pang boba dyan, ano? May katabi kang... Kape. Kape? Ba't gano'n, no? Pag mainit, kape pa rin. Kaya para even pang-kontra sa hot. Bagay, may gano'n talagang tao. Kahit winter, umiinom ng soda. Ako, gano'n ako Tubig. Nung nasa Japan ako, umuulan ng yelo, nag-i-snow. Yung mga kasamahan ko, yung ocha o yung tea, ang iniinom. Kape, iniinom nila. Samantala ako, iniinom ko orange juice. Sabi nung isang kasamahan kong hapon, bakit ka umiinom ng di ka magkape o mainit para mainit ay sikmura mo. Tapos sabi nung isang kasamahan ko, na hapon din, sabi niya, wag mo pakialaman yan kasi ang mga tao, iba-iba ang chemistry ng bituka. Merong ganun tao na kapag uminom ng mainit na tubig, sumasama ang pakiramdam. Kaya I understand. Ikaw, ako kasi hindi ako ang body temperature ko parating malamig Yan, sabi nga nila, cold-blooded animal daw ako Cool na cool ka, ha? Oo, cool. Cool na cool. Kamusta ba dyan, Pastor? Okay ba dyan? Makinis ako. Oo, nag-ayos kami dito sa garden ni Sister Net kanina. Tinulungan ko siya. Nag-garden. Kaya maganda na naman yung garden. Oo,
alam ko na yan, yung sa ilalim ng hagdanan. Oh. Oo, sila lang nagdanan, no? Yung may peace pan dyan sa tabi mo. Ayun, naalala ko Oo. na tuloy. Lakas ng wipi mo dyan, ha? Oo. Pasok na pasok sa banga, oh. Okay. Well, mas maganda pala diyan mag-broadcast ka na lang diyan pagka ano. Oo. Hindi, kasi may gawain sa loob, kaya Ah, dito ganun? muna ako. Oo. Pero malamig sa loob naman air condition, 'di ba? So Pero okay lang. Dito lang. Okay lang, mas maganda dito, presko. ayun, no? May iba naman ang venue. Nga. O nga, parang nature ang dating mo. Oo. Para yung mga nakikinig na mainit ang ulo, makita lang, uy, cool na cool. Ayan, ako, Yan. nabanggit mo yan. Ako, Pastor, meron akong kilala yung ganyan kagabi. Gustong takasan na ang mundo para akala niya pag tinakasan niya na ang mundo matatakasan niya na ang lahat. Hindi Sa akin naman, ganoon. ang payo ko doon, kung tatakasan niya ang mundo, basta siguraduhin niya sa langit siya. Okay na, sige, tumakas na siya. Basta sa langit siya pupunta. Papasalamat pa ako. Di ba? Dahil maulo na siya At sasabihin niya, wala nang problema. Nasa langit na ako. Problema niyo na dyan sa labas. Ang ang buhay talagang kasama natin parati ang problema, ang mga trials, challenges, ganyan. Pag naipasa mo ang isang problema, may susunod pa mas malaki. At palaki ng palaki yan. In my experience, ang maturity ko sa mga trials sa akin ng Panginoon ay paulit-ulit. Financially. Kung saan ka mahina, doon ka niya titirahin Ganyan ang napapansin ko sa Panginoon Mostly ang aking mga trials is either health or kaya financial. Pero critical pa rin yung pareho, lalo yung health. But anyway, paulit-ulit kapag ka yung bang naalpasan ko yung problema na yan, another problem na naman ang darating. Pero same thing. Hanggang sa nasawa na ako, sabi ko, Lord, ikaw nang bahala. Bigay ka ng problema, siguro hindi mo naman ako pabayan. I just keep on relying na lang sa Kanya. Yeah. And eto pa rin tayo ngayon. May problema pa rin tayo, pero praise God, nakakahinga pa rin tayo, nakakatulog pa rin tayo. Sabi ko, binibigay ko na lang sa Kanya lahat. Yan. Yeah, habang nandito tayo sa mundong ito, hindi matatapos ang problema kasi kailangan araw-araw niyan nagkakaroon tayo, parang pupunta sa eskwelahan, una nasa kinder ka, tinuturo sa'yo ang mga numero, mga letra, tapos grade 1, paano mag-addition ng 1 plus 1, grade 2, paano mag-minus 1, minus 2, pag grade 3, nagmumultiply ka times, grade 4, na-upgrade ka Tapos dumadati na ngayon ang kalaman mo. Ganun din tayo sa ating mga problema. Ina-upgrade ang Panginoon ang mga problema yan. Though it's the same thing. Math pa rin. Kaya math pa rin yan, di ba? Math. Pero nagkakaroon ng division. Pag high school ka na, algebra na. Tapos college, mas mataas na math na yan, di ba? Ganun din sa atin, pero math pa rin yan. The same problem, pero different ways lang. Ina-upgrade tayo para yung ating panampalataya. Your growth in your faith could be stronger. Kaya pagdating ng panahon, ikaw ang nakatayo doon. Amen. Pagdating ng panahon na ang Panginoon ay gagamitin ka para sa mga problemang yan, ikaw ang nakatayo. Siya naman gagamitin ka ng Panginoon para ikaw nakatayo, para ikaw naman ang hihila doon sa mga mahihina. Aha, agree ako dyan. Kasi kung lahat tayo mahina na, sino ang hihila sa atin? Wala na. Ibig sabihin, wala na si Hesus Kristo dito sa mundo nasa langit na siya Nandito na yung banal na espiritu na sinasabi sa iyo, gampanan mo to, ibigay mo ang pag-ibig mo, yun ang laging sinasabi niya, be good. Kaso tayo naman, sometimes we do our own thing, kaya hindi tayo na-upgrade. Hindi tayo na-upgrade. Same thing sa ating mga trabaho, same thing sa mga ating pangungugali, sa ating ding pandinig, sa ating mga damdamin. Kailan lahat yan kasi psychological, physiological, ina-upgrade ng Panginoon yan para sa pagdating ng panahon. Tandaan nyo, may nakatakdang panahon para sa ating lahat. Yung malakas na bagyo sa atin na ibibigay ng Panginoon, ikaw ang nakatayo. The last man standing, Kasi sumusunod ka sa Panginoon nagpapagabit ka sa Panginoon.
Kaya kailangan tumayo ka. Kung hindi ka tumayo, diyan, babalik ka naman sa square one. Ganun, ang Panginoon kasi, ganun, gusto niya lahat ng mga sumusunod sa kanya, nakatayo eh. Kaya paulit-ulit na dumarating yan. Kaya walang problema na sabihin mo mabigat ngayon. Kasi namana na lang natin sa una eh. Itong problema natin to, walang nikititing sa mga problema nung una. We are all just copying all those problems. Ibang klase lang, ibang upgrade lang. So, kasi ito yung pag-aaralan natin ngayon eh, no? Ito pag-aaralan natin sa mga ngaral, sa Ecclesiastes. Ayan. At umpisan ba natin? Yes, go ahead. Bago tayo mag-umpisa, hilingin natin ang banal na spirito, ang salita ng Diyos na papunta sa atin at makadaloy sa inyo na may pagkaliwanag. Sige, manalangin po tayo. Magandang hapon po, maraming Diyos, makapangyarihan sa lahat. Nagpupuri naman po kami sa inyo dahil binigyan niyo kami ng pagkakataon, oras na kami po ay makarinig, mabigyan ng impormasyon, mapangaralan, at mabigyan ng pagpapala sa inyong mga salita. Patuloy, Panginoon, na bigyan niyo kami ng pandinig na may pagkalinaw at matanggap po namin ang inyong mga salita ng buong puso at magamit ito sa aming buhay. Purihin kayo at dalangin namin sa matamis na pangalan po ni Kristo. Amen. Amen. So magandang umaga po sa inyong lahat dyan. Magandang tanghali po. Ito naman pong inyong lingkod, PJ, no? Pastor James. Tagalin nyo na yung FPJ, isa lang ang FPJ. Si Fernando lang yon at para sa kanya lang yon. Pwedeng tawagan yung, wala na, PJ na lang PJ, no? For short, PJ. So, hindi PJ Abellana. PJ. Hindi PJ Abellana. Hindi naman. Mas malayong gwapo naman sa akin yun. Malayong gwapo, artista yun eh. Tayo, nag-a-artista lang tayo. Artista pa rin. No. Sa Entablado. Nakarating na rin ako sa Entablado kasi noon eh. Sa Ilocos, sa Baguio, sa Benguet, sa Pangasinan. Na mga dulaan noon, mga dulaan. Tinawag kami mga dulaan, kabataan barangay. DKB. Sa panahon ni Marcos, kinuha kami mga taga-dula ng Entablado. Mga artista. Nakasama ko si Rene. Requestas. So, pinagtuloy niya. Ako, pinagtuloy ko yung pag-aaral ko. Okay. Kanya-kanya ko lang naman yan eh. Hindi para sa iyo 'yon. Oo. Ito po yung pag-aaralan natin po sa mga ngaral. Alam niyo po yung aklat ng mga ngaral, it's yung Ecclesiastes. Ecclesia, no? Ecclesiastes. At titingnan po natin dito ang Ecclesiastes. Ito po ang ating scripture ngayon. At papakita ko po sa inyo. Kikita niyo na ba yun? Yes. Yan, malinaw. Okay. Malinaw. Mga ngaral, chapter 3, verse 9 to 15. Sabi po dito, ano ang mapapala ng tao sa kanyang pinagpapaguran? Okay. Alam ko na ang itinakda ng Diyos sa tao. Iniangkop niya ang lahat ng bagay sa tamang kapanahunan. Ang tao'y binigyan niya ng pagnanasang alamin ng bukas, ngunit hindi binigyan ng pagkaunawa sa ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. Alam kong walang pinakamabuti sa tao kundi magpaligaya at gawin ang pinakamabuti habang siya'y nabubuhay. Di ba? Yan ang gusto natin. To eat, drink, and be merry. 13, alam ko ring kaloob ng Diyos na ang tao'y kumain, uminom, at pakinabangan ang bunga ng kanyang pinagpaguran. Tama ho ba yan? Tamang sinabi ni Solomon dito. Alam kong malagi ang lahat ng ginawa ng Diyos. Wala nang kailangan idagdag. Wala ring dapat bawasan. Gayon ang ginawa ng Diyos upang ang tao'y magkaroon ng takot sa Kanya. Lahat ng nangyayari ngayon, ay nangyari na noong una. Yun sinasabi natin kanina. Ulitin ko, lahat ng nangyayari ngayon ay nangyari na noong una. Gayon din ang magaganap pa. Paulit-ulit lamang ang mga pangyayari.
purihin ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Amen. Amen. So nakita niyo po doon mga kapatid, no, na paulit-ulit, no? Pero ang tanong dito, ano nga ang mapapala ng tao sa kanyang pinagpapaguran? Or what gain does a worker, no, from his toil? Ano kaya kagaya ko naman, nagtatrabaho siya, ano mapapala mo doon sa pagtatrabaho? Ano ang mapapala natin sa pagtatrabaho? Yun ang nakita ni Solomon. Tinatanong niya rin sa atin. Ano ang mapapala natin? Brother Ramon, masasagot mo kaya yan? Anong mapapala mo sa pagtatrabaho? Anong mapapala natin sa pagtatrabaho? Di meron tayong makukuha na ng what do you gain from working? Siyempre, lahat ng mga gusto mo, mabibili mo. Yan. Dapat, no? Oh, that's right, tama yan. Ano pa? Pag nagtrabaho ka, may satisfaction, di ba? Nakakaroon ka ng exercisyo, nakakaroon ka ng socialization, na-broad ang iyong ang kaalaman, di ba? Napapapunta ka sa iba't ibang lugar, di ba? Ganun ang pag nagtatrabaho ka. Pero anong saysay? Sabi ng Panginoon, anong kahulugan yan? Sabi nga, kasi naranasan lahat yan ni Solomon kaya tinatanong sa atin yan What do workers gain from his toil? Sa ating pagtatrabaho. Anong papapala natin? 8 o'clock, gising, brush your teeth, everyday ganun, di ba? Everyday ganun. Maybe 6 days a week or 5 days a week, ganun ginagawa natin. Pagdating ng linggo, gusto natin matulog, pero kailangan nasa church tayo. Ano mapapala natin sa ganun? No? Tinanong niya ang sarili niya Nakita niya kasi sa tao itong mga to si Solomon, nagpanggap siyang hindi hari at sumama siya sa mga sanlibutan sa kanyang syudad. At nakita niya kung paano po nagtrabaho ang mga tao. Sabi niya, ito ba ang binibigay na trabaho ng Diyos sa mga tao? No? Iba't ibang klaseng trabaho. So makikita niyo po, iba't ibang klaseng trabaho, napakaraming trabaho sa mundo. Kung maghahanap lang tayo, masipag tayo maghahanap ng trabaho, mayroon matatrabaho. Kaya dapat, ang tao ay kailangan pong magtrabaho. So sinasabi rin dito na kailangan ang tao magtrabaho. Alam niyo kung bakit? Kasi ang taong tamad, narinig ko yata kanina narinig ko kay Brother Ramon yun. Ang taong, ano na yun? May word na gano'n, hindi tamad Ang taong walang mapapala yun Batugan. Yung batugan. Yung batugan ng tao. Sabi ng Bible yon, huwag pakainin ang mga batugan. Oo. Kasi hindi sila, lakas-lakas ng katawan, laki-laki, hindi kung anong ginagawa sa kalye. Dapat maghanap ng trabaho para may pakinabang. Di ba? May pakinabangan naman. Kasi, tingnan natin ito. Noong unang panahon, yun ang binigyan ng Panginoon Diyos si Adan ng tungkulin Ano yun? Trabahuhin ang tawag ito, yung Garden of Eden. To toil, sabi niya, maging gardenero ka sa hardin, no? So, the first job given to man was to be a gardener. No? Tawag ito, yung magbungkal siya, ayusin niya ang garden upang sa ganun ay sumagana. Kaya dapat mga kapatid, yung mga farmers, yung mga nagtatanim, huwag natin silang kutyain o ibaba. Dapat iangat natin sila. Dapat sila nga ang dapat binibigyan ng pugay ng gobyerno dahil sila yung nagbibigay ng pagkain ng tao No? Sila yung they are the one laboring for the food of the people. Tapos ito lang ang binibigay ng gobyerno sa kanila. No? Mahirap naman yung ganoon. Kaya nga makita mo ano bang trabaho to? Kaya makikita nyo marami pong mga farmers na umaalis sa kanilang trabaho bilang farmers. Dahil nga wala na Wala silang nakikita doon Dito rin sa Estados Unidos, sabi na, wala. Kaya darating ang panahon, taggutom talaga Kasi gusto lang ng tao magtrabaho na sa syudad. Wala na mag-aararo. No? Ang unang trabaho na binigyan ng Diyos is to toil, to till the soil.
ayusin mo yung garden upang sa ganun magkaroon ng kasaganaan. Oh. Ganun din, tapos siyempre, nag-extend na yan eh. Nag-extend na yan. Dumami ng tao, they got more jobs to do in doing the farming. So, commerce came in. Ganun yan eh. Kaya wala tayong masasabi na ang komersyo ngayon lang nangyari yun. Engineering ngayon lang yun. Noon pa nangyari na yan eh. So, makikita natin dito na, mga kapatid, lahat ay sinasabi ng Diyos, magtrabaho tayo. Pero anong mapapala natin sa pagtatrabaho? Sabi ng Panginoon dito, I have seen the burden God has laid on the human race. Yung bigat na binigay ng Panginoon, yung bigat ng pagtatrabaho. Nakita ni Solomon yan eh. Yung bigat ng ating pagtatrabaho. Pero alam niyo ba kapatid, kung walang kabigatan ng ating trabaho, walang fruit eh. Walang magiging what do you call this? Walang ibubunga. Kailangan gumalaw ang ating katawan, gumalaw ang ating ang ating pag-iisip upang sa ganoon nga ang ating ginagawa ay magiging maayos, no? Sabi ko, pero sabi sa verse 11, He has made everything beautiful in His own time. Kaya kapag ginagampanan natin ang tungkulin natin, ang ating mga trabaho ng maayos, ayon sa kalooban ng ating mga employee, at higit sa lahat, kalooban ng Diyos, He set all things beautiful in His time. We reap kung ano man po ang ating mga nagkakaroon tayo ng salary na maganda, nagkakaroon tayo ng advancement, nagkakaroon tayo ng promotion, turn 13-month pay, kasi nakikita sa atin ang labor natin maganda. Kapag maganda ang ating pinapakitang trabaho, no? Ang Diyos ang nagbibigay ng pagpapala. Kung ang Diyos ay nagbibigay ng pagpapala, yung tao pa kaya o yung may-ari ng kumpanya ay hindi ka bibigyan ng promotion o bigyan increase. Kaya pumunta kayo doon sa mga taong marunong silang magbigay, no? Ang kanilang inaalala ay yung kapakanan ng kanilang mga empleyado, no? Kasi kung hindi maganda ang atmosphere ng galawan ng mga empleyado, ang production ay mahina. Magiging slave lang kayo doon. Kaya maging maingat din tayo sa paghahanap ng trabaho. Binigyan tayo ng Diyos ng talento, binigyan tayo ng Diyos ng kaalaman, at lahat ng dapat natin gawin ay dapat ikakapuri ng Diyos, no? Sabi nga dito, He has also set eternity. Ano to yung ibig sabihin? He set the eternity in the human heart, yet no one can fathom what God has done from the beginning. Ibig sabihin nito, binigyan tayo ng pagnanasa ng Diyos to do all the things that we want. Okay? Pero hindi ako tapos doon, no? To do all the things that we want for the Lord. Okay? For the Lord. Kasi dapat ang ating mga ginagawa would always give glory to God. Kasi kapag ang mga ginagawa natin hindi sa Panginoon, walang saysay. Yun ang sabi ni Solomon, walang saysay yan eh. Walang credit, kahit anuman sipag mo, kapag hindi sa Panginoon yan, walang credit. Kasi kung ang ginagawa mo ay para sa Panginoon Diyos, may credit yan, may points ka dyan. You know. So, I know that there is nothing better for people than to be happy and to do good while they live. Totoo po yan. Hindi ba ito yung nice ng gusto ng tao na they work, at the same time, when they work, nagtatrabaho tayo, yung kanilang nakukuha, nagagamit sa magandang paraan na maraming napapasaya. No? Alam ko malaki, siguro milyonaryo na siguro ako diyan sa Pilipinas noon eh. Kung di ko lang linustay ang mga perang binigay sa akin. No, marami akong nagawang mga proyekto diyan sa Pilipinas noon eh. Kaso dahil wala akong Diyos, akala ko ako ang Diyos, akala ko wala nang katapsan ng buhay, nawaldas, no? Kaya sinipa ako diyan eh. Sinipa ako sa Pilipinas dahil doon ka nga. Kaya dito ako naghirap. No? Pero anyway, ang dito, sabi ng Panginoon, I know there is nothing better for people than to be happy. Gusto na lahat natin maging masaya tayo. Yun din po ang kalooban ng Diyos
na sa ating ating pagtatrabaho, sa ating pagpapagal, may kasiyahan tayo. Ang kasiyahan na yan ay nakukuha lang natin sa Panginoon Diyos. That joy of labor only comes from the Lord. Kasi kung hindi, talagang may hirapan tayo magtrabaho. Kaya yun po ang nakita po ni Haring Solomon. Sabi nga dito, that each of them, tayo, no, may eat, drink, and find satisfaction in all their toil, in all sa kanyang trabaho. Ito po this is the gift of God. Ito'y regalo ng Diyos, no? Binigyan tayo ng kalayaan na magtrabaho, no? Upang makamkam, what do you call this? We could Makamtan. we could do with pleasure, no? With satisfaction sa ating mga trabaho. Dahil ito yung regalo ng Diyos, no? Kung ang trabaho, ang mga ginagawa naman natin ay talagang for the Lord. Kahit na ikaw janitor, sabi na, nagtrabaho ko dyan, pinakamababang trabaho ko yan dito sa Amerika, janitor. Naglilinis ng banyo, naglilinis ng ano yan, no? Kasi gusto mong ang papasok sa banyo, pag naamoy nila yung banyo, mabango. Di ba? Hindi yung amoy banyo, no? So, you do your best so that, no, ang mga tao, nasisiyahan, pag nasisiyahan ng tao, nalulugod din ng Diyos, no? Kasi they would be thankful, no? They would be thankful na ang kanilang pinupuntahan ay ganito, di ba? Saka, there is joy sa iyo, Sa iyo, bilang kahit janitor ka, nakakapagbigay ka ng ligaya kahit ganung bagay, no? Hindi nga nakikita ng tao ng trabaho mo, pero nakakapagbigay ka ng ligaya, no? At saka, di ba, yung minsan ang mga restroom, doon sila, ang mga tao doon nagpapahinga, doon nagpapamasahe, no? Kaya gawin nating pinakamaayos na lugar yon. Kasi marami pong nabless sa mga ganon. Makikita nyo, naging pera tuloy ang banyo, no? Pero dito sa verse 14, sabi ni Solomon, I know that everything God does will endure forever. Tingnan nyo to, lahat ng gagawin ng Panginoon Diyos, no, will last forever. Nothing can be added to it and nothing can be taken from it. So makikita na dito na wala na pong kahit gaano tayo katalento, gaano tayo magaling mag-invention, hindi natin po masusukat, makayanan na makukuha natin yung ginawa ng Diyos, no? O mabawasan man yung ginawa ng Diyos o madagdagan natin, no? Nothing can be added and nothing can be taken from it. God does it so that the people will feel from Him. Anong ibig sabihin nito? Bakit kailangan sabihin ng Panginoon? Bakit kailangan na walang madadagdag doon at walang mabawasan? That we may depend on Him. Yun ang gusto ng Panginoon, that we would always be independent. Lagi po tayo nagdidepende sa Panginoon Diyos. Dahil alam natin kasi alam natin kulang yan eh. Pero sa Panginoon, hindi na kulang yan eh. Alam natin kailangan bawasan yan eh. Pero sa Panginoon Diyos, hindi na kailangan. Pero dahil sa alam natin, humihiling tayo ng tulong sa Diyos eh. We like to, Lord, tama ba itong ginagawa kong project? Tama ba itong ginagawa ko to? Kasi alam ko kulang eh. Pero because of nagdedepende tayo sa Panginoon Diyos, we are asking wisdom sa Kanya, karunungan sa Kanya kung tama o mali. No? Kaya sabi nga ng Panginoon dito, sa verse 15, whatever has already been, kung ano na po, no, ano na yung nangyari, no, and what will be and what will has been before, nangyari na yan mga kapatid eh. So makikita natin dito na ang ating lahat ng mga nangyari ngayon ay nangyari na nung una. Yung sabi sa verse 15, di ba? Gayon din ang magaganap pa. So sa ating future din, lahat ng mga mangyari yon are only what we call duplications of what has done before. Kaya yung mga problema na yan,
napaglipasan na ng ibang tao. Kaya dapat matuto tayo sa mga problema ng mga taong yon upang sa ganun mapagtagumpayan natin. Okay? Paano nila napagtagumpayan? Dalawang klase lang yan. It's either nagtagumpay silang mali o nagtagumpay silang tama. Kaya ang ibig sabihin ko yung mali, they ended up failure in their life dahil hindi sila dumulog sa Panginoon Diyos. Or sila po ay nagtagumpay dahil mayroon silang Diyos na pinagkakapitan. No? Ito po yung nakita po ni Haring Solomon. Kaya nga sabi nga dito sa Ecclesiastes chapter 2, no? Verse 21, sabi nga dito, where there is a man who has labored with wisdom, knowledge, and skill, then he gives his legacy to one who has not labored with them. O kita mo, ang ating mga pinaghihirapan, kuminsan napupunta lang po sa mga hindi pa nating kakilala. O sa mga sabi natin para sa ating mga anak. Di ba? Pero we have the right always to enjoy what we've labored. No? Pero kung gusto nating how do you call this? Gawing safekeeping ang ating mga pinagpagalan, pinaghirapan para sa ating mga anak, that's not a problem. Mabuti nga eh. Pero dapat matuto ang mga anak natin. Tuturuan natin din sila maghanap din ng buhay. Pag lumaki sila, kailangan turuan natin sila to be on their own. Hindi lang, they would not, mahirap kasi na lumaki sila na, ay mayroon akong makukuha inheritance sa aking mga magulang. Kaya titingnan mo na lang, ganun ang mga buhay nila. They don't know how to labor. Kahit naman lang siguro sa pag-aayos sa bahay, maghugas ng pinggan, maglaba or mag-ayos, hindi na nagagawa na yan. Iba na eh. Pero kung natuto sila, they would know the importance of what work is, no, ang trabaho. At kapag they know the importance of work, lalong-lalo kung sama ang Panginoon Diyos, magiging pong fruitful ang kanilang buhay. No. Sabi nga dito, sa verse 21, this too is vanity and great evil. Sabi nga ni Haring Solomon eh, for what does a man get in all his labor? Ano nga mapapala ng tao sa kanyang mga trabaho? And in his striving, which is he labors under the sun. Pinaghihirapan ng isang tao, ng isang magulang, isang ama, isang ina, ang mga ginagawa niya. Wala rin palang saysay. No? Kung walang Diyos, no, walang saysay talaga kapag walang Diyos. Alam niyo kung bakit? Parang day in, day out, ganun lang eh. Pero kung may Diyos tayo, habang nagtatrabaho tayo, masaya. Kasi kahit sabihin mo, ikaw ang pinakamababang laborer sa buong mundo, pero ginagawa mo naman ito para sa Diyos, ikaw na ang pinakamasayang tao sa buong mundo. Ang pinaka-importante kasi sa ating buhay, masaya tayo eh, sa Panginoon Diyos. Kaysa yung laging araw, kahit nagtatrabaho tayo, malungkot naman tayo. Pagdating natin sa bahay, puro lumilipad na pinggan, no? Lumilipad na mga, ano yan. Hindi, kailangan masaya eh. Kasi may Diyos. Kasi ang Diyos, yun ang gusto niya eh. Ang sabi ng Diyos, gusto niya nga eh, na tayo ay magkaroon ng kasiyahan sa ating mga ginagawa. Sabi nga dito sa verse 23, sabi ko, because all his days task is painful and grievous. Talaga naman, masakit naman magtrabaho. Imagine mo 8 hours or 16 hours nagtatrabaho ka. Hindi mo ba nakakapagod yun? Nakakapagod yun na. Physically, mentally, emotionally. Oh. Times 2 yan pag umuwi ka pa sa bahay. Pag uwi mo sa bahay, wala pa nakahandang pagkain, triple yun, sakit ng sikmura. Oh. Because all his days, his task is painful and grievous. Even at night, his mind does not rest. Kita mo? Hanggang sa gabi, binabangungot tayo. Nakikita niyo ba yun mga kapatid? Binabangungot tayo hanggang gabi dahil sa ating mga ginagawa. Pero kung may Diyos tayo,
mahimbing tayo matulog. Dahil pinagkakatiwala natin sa Panginoon Diyos, lahat ng mga yan. Trabaho lang yan. Walang personalan. Sabi na, binigay sa atin yan ng Panginoon, trabahuhin natin. Oh, titingnan, papakita ko sa inyo ha. We labored this morning with love. Sabi nga ni Sister Net Salvador dito nila. Gagawin ko to dahil mahal ko ang Diyos. Oh, kita mo naman ha. Oh, papakita ko sa inyo yung ginawa niya. Oh, kita nyo? Yung garden. Oh. Wow, ang ganda. Mahirap yan ha, maraming mabibigat yung mga bato dyan ha. Oo. Actually, lahat yan, ako lahat, ang ginawa ni Sister Net, siya lang nagkon yan eh. Ang ginawa ko lang, magbuhos ng bato. Pero mabigat yung bato. Ang init-init kaya, Pastor? Hindi, maaga namin ginawa eh. Okay. Oo. Kasama ba Okay, yung mga bata, yung mga anak niya? Hindi, kaming dalawa lang. Wow. Absent si Mang Celso. Pero, ibig sabihin niyan, we did it with labor and love. Yes. Habang nagkikwentuhan kami ginagawa niyan, may reward kami, may dumating na reward. Ano yun? Nagkaroon kami ng sisig. Yun. Nagkaroon kami, Naku. kita mo naman ng reward na yan, Oo. Blessing yan. Pero pa kami, yung may bagoongan na baboy. Binagoon na baboy. Binagoon? Wow, naku, panalo. Wow! Kita mo naman yan. Dahil, ang sarap. When you labor with love, sabi sa Panginoon, hindi mo alam yung premyo ng Diyos sa'yo eh. Yes. Oo, totoo yan. Ito, pagkain pa lang yung nakuha namin. Iba pa yung balato namin sa langit. Di ba? Totoo yan. Ang importante, mayroon tayong balato sa langit. Kaya yung tandaan nyo, kahit gumastos ka dyan na kanan, pero para sa Panginoon, that is how work is. We work for the Lord. You don't work for the world. When you work for the world, tandaan nyo, puro utos yan. Utos. Ito gawin mo. Wala ka ng oras sa Panginoon. Wala ka ng oras sa pamilya mo dahil sumusunod ka sa takbo ng mundo. Kaya nga, nung nasa kumpanya ako ng mga tagawa ng kaldero. Trabaho ko sa mga kaldero. Ay mga kaldero na yan, mga pag binibili sa mga mall yan, mahal. No? Kaldero, pero mahal din pala yung mga yan. No? Sabi ko sa boss ko, Sunday, hindi ako magtatrabaho, kahit anong sabihin nyo sa akin. Pag graduate na ako sa Bible School, ibibigay ko ng buhay ko sa iglesia. Kaya yun po, hindi naman ako pinabayad ng Diyos. No? Basta magtiwala lang tayo sa Diyos, kahit sa anong klaseng trabaho. Sabi nga ng Panginoon yung mga ibon, no? Hindi sila nagtatrabaho, pero kung pinapakain ko sila, kayo pa kaya mga anak ko? Kaya magtrabaho tayo, mga kapatid, dahil ang pagtatrabaho, no, ay pinapakita lang natin ang mga regalo ng Diyos dito sa mundo ay tayo ang nagiging good steward sa mga trabaho na yan. Itong mundo na to na ginagalawan natin, pag inaayos natin, gumagalaw tayo sa pagbibigay ng kapurihan sa Panginoon Diyos, nalulugod ang Panginoon Diyos. Bagaman sabi natin, masisira din yan dahil makakagira. Totoo. Pero anong ginawa mo bago maggira? No. Naging tamad tayo. Hindi natin sinikap na ayusin. No. Kaya tandaan nyo mga kapatid, yung kantang asin. No. Yung kanta ng mga asin. Kung nakaalala nyo yung kanta ng mga asin yan, yung tungkol sa kapaligiran natin. No. Kaya dapat tayo, mayroon tayong tungkulin. Kasi nung una, sabi ng Panginoon Diyos sa'yo, ikaw ang tagapamahala ng iyong garden. Ibig sabihin, si Adan ang tagapamahala ng buong mundo. Ikaw, ako, ang tagapamahala ng mundo. Kaya wag natin sirain, no, ang ating binigay ng Panginoon Diyos na trabaho sa atin, that is to take welfare of ito lahat kasi lahat ng mga nandito sa mundong ito, biyaya ng Diyos. So, we should make use of it to make glory also to God by being good steward to them. No. Pero sabi nga niya Solomon, vanity, walang kasaysayan na itong mga ginagawa natin kung walang Diyos. Kaya lahat in all our labors, in all our jobs, sabi ng Panginoon Diyos, acknowledge Him and He will direct your path. Diba? In all our ways, Lord,
gagawin namin tong kahit na munting garden dito. Gusto lang namin masiyahan din ang tao sa paningin nila sa linggo. For your glory. Alam mo, yung mga ganung bagay, for the Lord eh. Yung sabi nga ni Sister Net, for the Lord yan, for the Lord, hindi para sa akin. Kaya, mga kapatid, doon nagtatrabaho tayo. No? Huwag natin sabihin na, pangit-pangit ang trabaho ko, walang kwentang trabaho ko. Kasi naiinggit tayo eh. Yung mga taong nasa taas, naiinggit tayo. Baka di natin alam yung mga taong nasa taas silang inggit sa atin eh. Kung nakikita tayo, nakangiti tayo, no? Nakangiti tayo na we are doing it right the way God wants us to be, kahit na hardinero lang tayo, janitor tayo pinakamababang empleyado sa tao nito, sa kumpanya na yan. Pero ikaw naman ang may pinakamasarap na buhay sa mundo. Pag uwi mo, masaya kang niyayakap ng asawa mo, no? At sinasabing, kain na tayo darling, no? Kahit lang tuyo at champurado, pero nakangiti ka pa rin. Masaya eh. Ibig kasi, nandyan ang Diyos eh. We find contentment. Kontento tayo sa binibigay ng Diyos sa atin. Yeah. Pero kung nagkaroon naman tayo ng tawag nito, yung how do you call that, upgrade, huwag naman natin kalimutan ang Diyos. No? Huwag naman sa lumaki ang ating mga ulo. Na, na-upgrade ako. Naging ambisyoso ako noon eh. Kailangan ko magkaroon ako ng mesa. Oo. Nagkaroon ako ng mesa. Tinambakan lang ng mga daming trabaho, hindi ako makita. Wala na akong ginawa kung di natulog. Wala. Ganun lang yun eh. Mga kapatid, ang ibig ko sabihin dito, when God gave us a task, we pray for that task, na ang task na yung tatrabahuhin natin, that will always give glory to God. And if it will give glory to God, mismo tayong ating mga pangungugali will give, tawag ito, yung kasiyahan, kahit na with or without. With or without. Dahil ibinigay kasi sa atin yan eh. Ibinigay sa atin yan ng trabaho sa atin. So, bago tayo magreklamo, bago sabihin natin na wag o pangit, ayaw ko, isipin natin muna. Dahil baka yung chance na yun ay pang trial lang sa ating ugali. No? Na tinitingnan ang ating ugali. Kasi God wants the things na mga trabaho, anumang bagay sa mundo, naaayos ang ating buhay. Ang ibig ko sabihin, not in wealth, not in health, pero yung ating, sinabi nga ng pastor, spiritual growth. Naaayos ang spiritual natin. So, at yung pag naayos yan, sumasang-ayon tayo sa kalooban ng Diyos. We now get in line in the will of God. Kaya mga kapatid, tama po si Haring Solomon sa sinasabi nila na ang ating mga pinagpapaguran ay kailangan naman natin gamitin ito sa maayos, dahil magbibigay ito ng kasiglahan sa atin, nagbibigay sa atin ng tawag nito, yung pangangailangan natin sa buhay, nagbibigay ng pagkain, nakakainom tayo. Yung umiinom dito sa ibig sabihin yung noon kasi, pag nag-inuman sila yun, hindi yung inom na maglasing eh, yung mag-away. Uminom sila pagpupuri sa Diyos. No? Parang kampay. Kampay tayo, thank you Lord. Pero hanggang doon lang sila, hindi yung nag-inuman sila para malasing. Hindi yun. At yung, tawag ito, yung ginagawa na nilang yun, lahat yun ay pagpupuri. No? So, mga kapatid, I hope and pray na sa pag-aaral natin dito tungkol sa ating mga trabaho, yung pangungugali natin sa trabaho natin ay maging positibo, upang sa ganoon nga ay makamtan natin ang sinasabi ni Haring Solomon that we could eat, we could drink, and be satisfied sa ating mga trabaho. Dahil tandaan natin, this is a gift of God. Amen ho po dyan. Amen. Amen tayo dyan. Ayan. Kaya nga nararapat yung pagtatrabaho natin, it's okay magtrabaho tayo. Paminsan-minsan din, maglilibang din.
And which is biblical yan naman. Pero pag maglilibang tayo, hindi yung uubusin mo lahat yung kinita mo sa paglilibang. Di ba sabi naman sa Biblia ay, paano ba ito? Okay lang na magtrabaho ka tapos yung pinaghirapan mo na pwede mo rin i-enjoy yung kinikita mo. No? Like, na spending the money pero dun sa tamang o sa pinaka-importanting dapat nang napagkakagagamitan. Kasi pagka inabuso naman natin yung pinaghirapan natin, mauhugot natin kinabukasan. Amen. Yeah. Kaya sabi ng Panginoon dito dapat naman sabi pala ni Solomon dito that we have to enjoy. I know that there's nothing better for people than to be happy and to do good while they live. Sabi nga ito, that they will enjoy what they have labored, because this is a gift of God. Alam niyo mga kapatid, yun na nga, nabigyan tayo ng biyaya ng Diyos. Kasama din natin ang Diyos na magsaya. Kasi siya nagbigay Kasi kung minsan nagsasaya tayo, hindi natin kasama ang Diyos. Para bang, nakalimutan natin ang Diyos na isama natin sa kaligayahan natin. No? Kaya nga sa mga ganung bagay talagang nagiging walang saysay dahil napupunta sa wala Pero kapag kasama natin ang Diyos sa pagsasaya, sa ating pagpapagal, sa ating pagtatrabaho, the portion I think could be doubled. The portion I believe, alam mo ang Diyos is generous. Sabi nga ng Panginoon, test me. Kung di ko bubuksan ang pintuan ng langit at ibabagsak sa inyo ang mga biyaya hanggang di mo lang kaya Sigsik, liglig, umaapaw, ano? Oo. Narinig ko lagi yan pero nakakamit ba natin yan? Kasi mayroon pa kukulang tayo Lagi kasing kasama natin ang Diyos sa ating mga trabaho. Kahit nga sa lahat ng bagay, acknowledge Him acknowledge me. In all your ways, acknowledge me. Lahat ng bagay. And I will direct your path. Ibig sabihin yan, kahit napaliko tayo, idadirect tayo ng Diyos Idadirect tayo sa tama. At doon sa tama doon, jackpot yun. Yung tinatawag jackpot Yan. At saka normal sa isang tao na naghirap siya o nagtrabaho siya for a week, pagdating ng araw, Sabado, halimbawa weekend, di ba? Pahinga naman siya o kung gusto niyang mag-enjoy, mag-shopping siya pero with a limit. Yung iba, may kanya-kanya silang diversyon. Sa mga kalalakihan, umiinom sila. It's okay na uminom pero wag yung sobra-sobra. Wag yung langong-lango, sabi naman sa Biblia, it's okay na wag naman daw puro tubig ang ating ininom. Pero paminsan-minsan, I think kung nabasa mo ito, Pastor, na sabi, it's okay na uminom ng wine, something, Pero, siyempre, depende sa kalusugan ng tao yan. Ako, para sa akin, talagang, I totally, inalis ko na sa sarili ko yung uminom. For some reason, hindi ko alam, Pastor, ganyan na lang nangyari talaga. It happened. I guess siguro si Lord na nag-alis sa akin talaga. But in general, men are talagang they use yung alcohol to unwind para makapag-relax sila, So malaking controversy o how do you call this, usapan yan tungkol sa pag-iinom. And when we use the context of the Bible sa pag-iinom, ginamit kasi ni Apostle Paul yan kay Timothy dahil yung ininom niya ay parang gamot sa kanyang kalusugan sa kanyang kalusugan Kaya uminom siya at sa kanilang lugar, wine was their pinaka-water. Pero kung titignan natin in the context of the Word of God na you shall not be drunk with wine, dahil malaking mockery sa ating sa ating pagiging buhay. Then at saka kung makakatisod ng tao, makakatisod ka sa tao, bakit ka iinom?
At saka alam mo na ang kahulugan niyan ay ikakasama ng katawan mo. Well, that's an open kasi yan eh. Others would go for it, others would not. Pero I believe there is a doctrine for every church na susundan nila. There is laws of the church na kailangan sundan nila yung mga bagay na yan. Yes, wine sometimes is drunk at a portion for healthness, pero you do it in private, or if you do that in public, I don't know, it depends on the church. Ganun. Pero ang alam ko, kapag ako ang pastor na yan, ako ang pastor, magdadalawang isip kasi ako eh. Kung tayo makakatisod sa tao, makakatisod tayo sa tao. Again, if there also, by that law, kailan sundin ko? Kailan sundin natin yan? Kasi, it would reflect also how we are obedient to where we are. We are, halimbawa kung nandito tayo sa Nazarene, ito ang laws nila, and by all means, we have to follow the law of the Nazarenes. Kung nasa ibang church ka, we have to follow it. Kung hindi, we are just sinasabi natin na disobedient din tayo sa and what makes it bad is that kung nagagawa natin maging disobedient, what more sa mas malaking bagay? Amen. What more sa salita ng Diyos? Agree. Sa salita ng Diyos. Yeah. So, kaya, again, it's a personal thing yan. It's a personal thing. You deal it with yourself, with your conscience, and with the Lord. Wine is good. Walang problema yan. Pero, yun na nga, you could do it in your private kasi maging ano yan, or kapag ka-public kasi, you watch out for your, really watch out for your stand, Christian. Oo. Yan, na huwag kang makaka-burden ng ibang tao. Kasi may laging nakatingin sa atin dyan eh. Lalong-lalo na kung sa public area. Oo. Lalo sa public area, si pastor nandun sa club. No? Oo. Yung pare nga sa simbahan, di ba? Ganyan din. Oo. Tapos sasabihin yung pastor, nag-evangelize ako eh. Ganon. I mean, that's why we have to be, at the same time, the leaders of the churches has implemented such ordinances and laws dahil it has to protect the name of the Lord. No? Hindi pwedeng maging salang ang tao dito, hindi ka pwedeng dito ka na sa iba. Parang sinasabi, balimbing ka. Kaya maalala mo si Pedro, nung nahuli si Pedro, no? Nahuli si Pedro eh. Bigla siyang tumayo eh. Tumayo si Pedro. Kasama niya yung mga hintil eh. Mas mabuti na huwag ka lang tumayo, sabi ka. Pero, kasi, yun nga, circumstances are different from one another. Pero, there's a general rule for that. Kung titingnan natin sa Bible. And it's up to you again. Kasi, napakaganda naman eh. Kung nagawa mong, sabi mo na, tama na, hindi na, nakikita mo ang sarili mo na you are also nasa upper level, upgrade level ka na oops, nakaangat na ako minsan. Again, well, it's something, it's debatable nga eh. Debatable, sabi nga ni Pastor, debatable yan. Pero I believe, sa Church of Nazarene, we have laws and rules and regulations regarding that. Yeah. Yeah, yun nga sinasabi sa I hope we made ourselves clear. Yeah, kasi yung sinasabi sa Proverbs 20 verse 1 na wine is a mocker and beer is a brawler. Di ba? Whoever is led astray by them is not wise. Ayan. Pero anyway, basta hindi sila maka-stumble ng ibang tao, gawin nilang in private. Kung gusto nilang uminom sila, but do it in private, na wala silang ma-stumble na tao. Sila ang bahala kay Lord. Kasi yung sabi nga, ito nga sa Proverbs 20 verse 1, wine is a mocker and beer is a brawler. Mas mabuti pa rin na sundin natin yung ating alituntunin na we should be high in the spirit of God, not with the spirit of the alcohol. Ganon dapat eh.
No. Paano naman, Pastor, merong Kasi- mga taong nagtatrabaho siya. Siya na lang sa isang pamilya. Siyang bumubuhay sa mga kapatid, sa mga biyanan, mga kung sino-sino, yung lahat ng kasama niya sa bahay. Siya lang ang nagdagahanap buhay. And then ang kanyang katuwiran ito lang ang diversion ko. Wala na akong diversion kundi iinom lang siya sa loob lang ng bahay. Wala siyang binabader na ibang tao. Yun lang ang kanyang para ma-relax lang siya for the whole week na ng pagtatrabaho, paghihirap niya. So, is that also considered as pwede ba siya mag-enjoy ng ganon? Sabi nga dito enjoy mo yung pinagpaguran mo Oo. Pero kung lumabas ka na doon at iba na ang intention mo, ikaw mananagot. You are answerable to that. No, you are answerable to your actions. No. Kasi walang problema 'yon. Kaso lumabas ka pa, naghanap ka pa, na-in trouble ka pa. Kasi ganoon ang labas noon Wala masama, hindi siguro masama. Hindi ko sinasabing maayos, pero to unwind. Pero I think there is better way to unwind. No. Yeah. Kasi isipin mo na lang, kung inipon mo yung pera na yon para sa isang bagay, kasi unwinding nun, there are so many ways of things to unwind. Mm-hmm. Well, kanya-kanya yan Hindi ko rin, I cannot impose, hindi ko sasabing ganito, ganyan. Nasa iyo yan, at makikita mo ang magiging resulta niyan. Yeah, sabi nga ni Solomon yan, sinubukan ko lahat yan Uminom ako, nagbabahay ako, lahat yan sinubukan niya. Pero sabi niya, kahangalan lang to. Vanity, walang say-say. Sabi niya, dahil alam niyo kung bakit, di natin kasi yung gano'n na bagay, unti-unti tayong malulunod Ang ibig sabihin, hindi naman yung malulunod ka talaga. Yung bang, mayroon kasing epekto yan May epekto yan sa katawan natin na I hope you understand this, na gano'n epekto na magiging Siguro, iba na Pastor, tayo. baka ibig sabihin pag naabuso, no? Yeah. Yeah, And siguro. kahit siguro yung kaunti, it will just, kapag may pumitik sa utak natin dahil nakainom tayo Kahit isang gata, pero may pumitik sa utak natin, iba na yan Because nakainom ka And ginagamit kasi ng kalaban yan to justify the wrong things. The wrong things. Yeah. Okay. But again, it's kung ikaw lang siguro nag-iisa doon sa bahay mo, at pagkatapos nun natulog ka na, kumain ka na, I guess wala namang doon Ikaw lang naman kayo lang siguro dalawa mag-asawa, that's not a problem. Siguro, wag lang maging extremes. I guess kanya-kanyang ko naman yan there is no violation of the law. Pero ang nababiolate mo dyan is that maybe subukan mo kayong bitain ng Panginoon Diyos sa pag-iinom mo. And how would you feel? Ewan ko lang. Sa akin kasi I feel sometimes guilty. Pero time goes by, inaayos ng Panginoon Diyos yan If that's the way it is now, dahil nga siguro nakakakuha ng satisfaction, so be it. Kasi gano'n na, satisfaction na sa ating pagpapagal. Walang problema yan sabi nga yan Basta, wag nating kalimutan ang Diyos. Amen. Yeah. Well, that's about it. Ganun talaga. Dapat, kapag ka-Kristiyano ka, wala nang inom-inom. Hindi. Ano na lang, tubig na lang. Tubig. Mas maganda pa yun Safe ka Mabuti na yung sumusunod sa Panginoon kaysa sa...
Kaya nga, sabi nga naman sa Bible, kung yan ay kon mo, gawin mo sa iyong silid. Mag-isa ka lang. Kasi, ayaw mo rin mapunan ng ibang tao eh. Di ba? Lalong-lalo kung mayroon kang tinataglay na tungkulin o kasaysayan sa buhay mo na isa kang Kristiyano. No, sinasabi mo, Kristiyano ako, manampalataya ako, pero itong ginagawa mo, ikaw na lang at saka sa Panginoon, you do it with the Lord. Kung talagang kayo lang sa kwarto mo, kayo lang umiinom doon, wala problema, I guess. Mag-inuman kayo ng Panginoon doon. Wala problema. Lord, masama kasi pakiramdam ko eh. Sinisigmura, ano? I mean, as long as you, tawag nga dito, yung kung sabi nga dito is, always, yung ginagawa mo, give glory to God. I mean, maybe if you drink and you give glory to God, I don't know how does that work, no? Pero kapag lasing ka na, luray-luray ka, nagiging, I think that's too much, no? Hindi maganda yon. I don't know, pag-aaralan ko ngayon, mabigat na doktor. I mean, kanya-kanya yan eh. Kanya-kanya. Pero mayroon tayong doktrina, mayroon tayo kasi sa law, bilang manampalataya na sinusundan. Again, yung pag-iinom is part of it, and how far it could be discussed, and how the person would take it, I don't know. Pero bilang mangangaral nga, sabi nga ni Solomon dito, lahat yan ay vanity kapag hindi kasama ang Diyos. Amen. Walang saysay pag hindi kasama ang Diyos. Okay. Alright, Pastor, bago tayo magpaalam, pakisama, mag-closing prayer tayo, no? Pakisama mo si yung anak yung bunso ni si Sophie Lai Kuino, yung kanyang bunso daw ay merong fever, may sakit daw. Ayan, may lagnat. Ayan. Si Sophie at saka si Princess at saka yung pamangkin ni sino? Lai Kuino? Lai Kuino, si yung anak niya, yung bunso niya si Abina. Abina? Oo, may fever daw eh, Abina. Sige. Alright. Sige, tayo manalangin. Okay. Ano na pangalan? Bigla ka nawala agad. Abina. Okay. Sige, Ama namin Diyos, lumalapit po kami at patuloy kami pong nagpapasalamat sa iyong mga salita. Alam ko, Panginoon, na marami din pong mahirap intindihin ang iyong mga salita, ngunit sana po sa tamang panahon, gaya ng sabi nyo, you make all things beautiful in His time. Darating din po ang panahon na yung mga salita ay magagamit ng bawat isa na magbibigay ng kaluguran sa iyong pangalan. Alam ko, Panginoon, it would be a struggle for each and every one. Ngunit, Lord, it would be an enjoyable struggle kung kasama namin kayo. Mahirap nga, Panginoon, kapag di kayo namin kasama. Amen. Ganyan nga ang iyong bilin sa amin. Maliban sa inyo, wala kami pong magagawang maganda. Amen. Kaya po ay dumudulog po kami sa inyo na sa amin pong narinig na salita ay sana po ay we could meditate them day and night. Mapag-aralan po namin at makita po kung paano po namin isasang-ayon sa aming mga kaugalian, sa aming buhay, sa aming mga pamumuhay. Higit sa lahat, Panginoon, ang pakikitungo namin sa inyo. Na sana po ang mga regalo ninyo sa amin dito sa mundo ay magamit po namin at magbigay ng kaluguran sa iyong pangalan. Panginoon, na source din nito ay amin pong lapit sa inyo ang anak po ni Lai Kuino, si Abina. Panginoon, ay hipuin mo po siya sa kanyang karamdaman. At yun din po si Princess at si Sofia na napalitaan ko po na mayroon din po silang mga iba't ibang karamdaman. At yun din po kay Jeremiah, Panginoon, nilapit namin sila. At lahat ng mga bata, Panginoon, na may
karamdaman po ngayon. Dahil po ang Delta na nakikita po namin sa news ay ang mga bata po ang kanya pong dinadapuhan. Kaya Panginoon, hiniling po namin ang iyong mga kamay ng protection at ang kamay ng paghihilot sa kanilang mga karamdaman. Ilayo niyo po sila sa anumang pong panganib at sa ganoon nga Panginoon ay manumbalik ang kanilang kalusugan. Salamat o Diyos dahil nakikita po namin ang iyong ginagawa hindi lang po sa aming buhay, kundi sa mga buhay ng aming mga mahal, mga anak namin, mga kapatid namin, sa pamilya po namin at sa mga kamag-anak po namin. At patuloy, Panginoon, na sana po ay makapagpuri po kami sa inyo sa mga ginagawa po namin. Patawarin niyo kami, Panginoon, sa aming mga pagkukulang. Kung man sa aming mga ginagawa noon ay hindi po nagbigay ng kaluguran sa iyong pangalan, patawarin niyo kami, Panginoon. At sana sa iyong mga salita ay magbigay po ng kapaguhan sa aming pamumuhay ngayon upang sa ganun nga ay ang iyong kalooban ay maging in tune po kami sa inyong kagustuhan. At salamat o Diyos sa muling pag-aaral na to. Maaaring marami ang nahirapan na pulutin ang aral nito o gawin. Ngunit Lord, salamat dahil darating ang panahon kung ito po ay lalagay lang po namin at we will treasure your words sa aming mga puso, sa aming buhay. Darating ang panahon, nagagamitin nyo to. At ito ay magagamit din po namin at magbigay ng kaluguran sa iyong pangalan. Salamat sa iRadio, salamat sa lahat na nakikinig po sa amin ngayon. Asaan man sila sa dako ng mundong ito, ay pagpalain nyo sila, Panginoon. Bigyan nyo sila ng inyong biyaya, ang inyong kamay ng pag-iingat, higit sa lahat, Panginoon, ay yung grasya at pagmamahal. At lahat po tinalangin namin po sa matamis na pangalan po ni Jesucristo. Amen. 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 All right. Thank you, Pastor James. At Thank you din po. enjoy mo yung kape mo sa mainit na panahon. At ako maghahanap ng halo-halo mamaya o kaya malamig na may Papalamig. Oo. O kaya ice cream. Super init talaga ngayon. Nakakasakit ng ulo. Hindi ba mahangin dyan sa inyo? Medyo. Pero yung hangin na binabato medyo, kasi humid dito Oo, ganun ba? Mas lalo dyan sa inyo dahil nasa Bali kayo. Mas mainit lalo dyan. Oo Bueno, kita-kita na lang tayo pa sa bukas. Sige po. Bye-bye everybody. Alright, thank you Pastor James. Alright, bye-bye. Good night. Alright. Pastor James Valdez, tinatalakay ang usapin tungkol sa pagtatrabaho. Okay lang na magtrabaho tayo at kinakailangan natin magtrabaho. Dahil kung hindi tayo magtatrabaho, ay ano ang kakainin natin? Hindi ba? The thing is, siyempre, kapag naghahanap buhay tayo, meron tayong obligasyon bilang isang Kristiyano. Yung pagbibigay natin ng ikapo, ang tinatawag, or tithes and offerings, na 10% nito na kinikita natin, hindi yung kasama yung yung pagka binawahan mo, kumita ka ng 1,000, ikakaltas mo doon yung mga gastusin mo, ikakaltas mo yung mga bilihin mo, lahat ng babayaran mo, ikakaltas mo yung mga taxes mo, at yung matitira doon yun na lang ibibigay mo sa Panginoon. Hindi po ganon. Sa lahat ng kinita mo, huwag mong isasama lahat ng gastusin. 10% ay para sa Panginoon. 10%. Yan po yung tinatawag na tithes and offerings. Huwag niyong isasama lahat kung ano man yung gastusin. Pati yung pambili niyo ng kung ano-ano. Hindi po kasali yun. Buo yun. Yung total na kinita mo sa loob ng 1-2 linggo o 1 buwan, kung paano ba yun, 10% yung ibibigay mo. Yan ay pagbibigay ng ating obedience sa ating Panginoon. Second, it's okay, magtrabaho ka, sige, pagdating ng linggo, para sa Panginoon yan. Obligasyon po natin mga Kristiyano. Karamihan po sa atin, hindi ko nilalahat, pagdating ng linggo, pagsisimba, kinakatamaran na. Kesyo mainit, kesyo
Wala isusuot na damit, maraming kesyo-kesyo, maraming obligasyon po natin ang pagsisimba. Okay? Kung wala naman tayong ibibigay sa Panginoon, pagbibigay ng offering, pwede tayong magsilbi sa Panginoon sa pamagitan ng paninilbihan sa simbahan. Responsibilidad po natin yun na meron tayong maibibigay na tulong man lang sa ating simbahan. Kung hindi man natin kayang gawin dahil kakulangan ng oras, pwede tayong gumawa ng ibang bagay gaya ng yung ministry natin sa simbahan, paglilinis man lang, pagluluto, o anything na maitutulong natin para sa ikabubuti ng ating iglesia o ng ating simbahan. Ngayon, kung nagtatrabaho naman din tayo, obligado, siyempre kinakailangan din natin mag-relax. Yung pagre-relax natin, hindi naman ibig sabihin na lahat ng kinita mo sa loob ng isang buwan, gagasusin mo lahat at pagkatapos wala ka ng kakainin kinabukasan. Hindi po ganon. Kailangan magtatabi rin tayo para sa pang-emergency o yung mga importante natin pangangailangan. Okay lang na lumabas tayo, mamasyal, paminsan-minsan, manood ng sine, kumain sa restaurant, kasama mga pamilya, kain sa Jollibee. Okay lang yun. Kung di natin afford yun, at least bumili ka ng pansit man lang dyan o soft drinks to enjoy with your family. Pero yung iinom po, yung iyong kinita, gagamitin mo para mag-relax ka, meron namang ibang paraan para makapag-relax tayo. Hindi po nakukuha sa pag-inom ng beer or ng alcohol, ng gin. Hindi po ganon. Meron po tayong panuntunan sa Nazarene na hindi po inaalaw ang isang naniniwala sa Panginoon na malulong sa alcohol, lalo sa drugs. Mas mabuti po daw na we drunk in spirit with God, not spirit ng alcohol. Tandaan po natin, yung mga manginginom dyan, kung gusto nyong uminom, make it private, na walang makakakita sa inyo, na hindi kayo nakagambala ng ibang tao. Kasi pag nalalasing na kung ano-ano pumapasok sa isipan. Yan po ang iniiwasan natin, lalo kung ikaw ay Katoliko o naniniwala sa Panginoon at nakita ka ng mga ibang tao. O yan ba yan? Mga Kristiyano ba yan? O di ba? Mahirap. Gaya nga sabi ni Pastor James ay subukan mo nga uminom sa harap ng Panginoon, tingnan mo kung magagawa mo. Di ba? So, like me, I was once guilty ako dyan. Talagang everyday I drink like 2 cans of beer, para ma-relax ako kasi stress ako sa trabaho ko. But for some reason hindi ko may paliwanag. Now, isang araw na lang ayaw ko na. Talagang ayaw ko na. Merong ganon na dumarating sa buhay ko na pagkagaya ng paninigarilyo, biglang boom, that's it. Ayaw ko na manigarilyo. Hindi ko alam kung bakit. Siguro, inalis na sa akin ng Panginoon. And ito yung huling-huli, yung pag-iinom. Not because masama sa kalusugan, pero ayawan ko na. Hindi ko basta nawala na lang sa akin. Kusa na lang siguro siya nawala. Pero bago tayo magpaalam, gusto kong pasalamatan na ating mga kasama sa ating Bible study today. Si Lala Carmina, Lorna Alejandro, Sister Nelda, thank you. Glenda May, Nancy Alejandro, and Lourdes Ignacio, thank you. At kay Eka Andes Velasco, pumapalakpak daw yung tenga ng kanyang mister, ng kanyang partner. Hindi excuse yung pag-iinom, hindi pwede yung paglalasing. Uminom ka, pero sa loob ka na lang ng bahay na wala kang nagagambalang ibang tao. Basta itago mo na lang sa ibang tao. Caris Cristobal, thank you. Sino ba? Lala Carmina, Tina Tabernilla, thank you. Laikoy, thank you so much sa pag-join sa ating Bible study today, this Saturday. Wala na ba? I guess that's it, Glenda, Ate Berna Delpin, yung kanyang, yung apo rin pala. Sa aking apo din pala rin yun, Yeah, meron din palang sakit yung kanyang apo nakis. Sino ba yun? Nasa ospital ngayon. Si Kinkin. Nilalagnat. I guess panahon ngayon siguro dahil init, lamig, ulan,
Kaya ganun nagkakaroon ng sakit ang mga tao, bata, matanda, nagkakaroon ng sakit. Sino pa ba? Pastor Sunny. Hello, Pastor Sunny. Ayan. Welcome sa iRadio. We suppose meron pala tayong mga questions na tatawagin nito, yung may questions pala tayo ngayon, yung Bible trivia natin. Noong nakaraang linggo o itong week na ito, no, dumaan, siyempre meron mga pastor po na nag-share dito ng kanilang mga verses o yung kanilang kaya it's about time naman titingnan natin kung kayo naman ay nakikinig. Kapag nakikinig kayo, nabibless kayo, and syempre may blessing tayo. iRadio po ay mamimigay po ng 500 pesos sa bawat isa. 5 lang po ang ating kukunin, okay? So, pasensyahan na lang po tayo. Medyo wala pa tayong budget. Hindi pa tayo sumusweldo. At yung ating sweldo ay baka next month pa. Yan, darating. But anyway, ito yung ating question. Ready na ba kayo? Yung mga nag-take notes dyan, advantage to sa inyo. Ito yung ginagawa natin para sa inyo po na masanay kayo na kada meron pong mga pastor na nag-share dito at nagte-take notes kayo, di ba? Nagagamit niyo mga notes na ito sa darating na panahon na makakatulong para sa inyo. Okay? Here's the first question. Tingnan natin ito, ha? Okay, first question. In 7 series, spiritual supplement, kahapon lang po ito. Si Pastor Sunny ito, okay? Yung tungkol sa mga vitamins na pinag-uusapan natin kahapon, kung natatandaan ninyo, ha? Yung mga nag-take notes dyan, sigurado masasagot ninyo ito. Yung hindi, wag na kayo manghula, okay? So this time, wala nang exemption. Yung, kasi last time pwede rin po ako, di ba? Sama nyo na rin ako dyan sa ganyan. Pero mali-mali naman ang answer, di ba? So, anyway, here's the question number 1. In 7 series spiritual supplement, 2 Peter from 3 to 10. And ito ay ni Pastor Sunny ito. Give at least 4 spiritual supplements. Number 1 question po ito. 4 at least 4. Marami pong binanggit si Pastor Sunny pero 4 lang ang hinihingi ko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 yung sinabi ni Pastor Sunny pero 4 lang ang hinihingi ko. Ha? So ano yung 4 na spiritual supplements o yung vitamins ng ating spirito? Ano yun? Binanggit ni Pastor Sunny. 8 po yun pero 4 lang ang ating hinihingi. 4. So, number 2 question. Teka nga pala, bago ko bambagitin yung ating second question. Pag nag-send kayo ng answer niyo, yung number 1, lagay nyo, number 1 answer, 1, 2, 3, 4. Yung number 2 question, ganun din, ano? Kung ilan yung hihingiin kong tanong. So, ipapadala po ninyo ito sabay-sabay. Huwag nyo ipapadala sa akin ng paisa-isa. No, hindi ko tatanggapin yun. Sorry, madidelay lang yung inyong pagkapanalo. I want it to be precise. Ito yung question number 1 ko. Under that, yung sagot ninyo. 4 na sagot. Yung number 2 question, kung ano yung tanong ko, nandoon din yung sagot ninyo. Kung ilan man yung hihingin kong answer, papadala nyo. Pero ipapadala ninyo ito sabay-sabay, hindi isa-isa. Otherwise, hindi ko po i-honor yun. Okay? Number 2 question. In the devotion of Pastor Bo, nung July 14. July 14 po ito, no? What is the meaning of Amen? Ano daw po ibig sabihin ng Amen? Yung topic ni Pastor Bo, ni Franz Bo. Okay? Yung ibig sabihin po ng Amen, ano po ibig sabihin nun? Kung nag-take notes kayo, masasagot ninyo ito. Now, for the last question. What is the verse of Pastor Norman noong July 13? Ano yung verse na ginamit ni
Pastor Norman, isa lang ang hinihingi ko. Doon kay Pastor Bo, isa lang ang hinihingi kong answer. Ha? Yung number 2, in the devotion of Pastor Bo, ano yung ibig sabihin ng amen? Isa lang hinihingi ko doon. And ito namang number 3 question, isa lang na hinihingi kong answer dito, ano yung verse ni Pastor Norman. Alright? Let's count. Yan. Malapit na. Pagka natapos po yung ating drum roll, then send na ninyo yung mga sagot. Ayun na. Okay, sa inyo na yung sagot ninyo. Ito na yung aking assistant. Bumati ka naman dyan. Good morning! Uy, Kagigising lang. sarap ng buhay. Siyempre. Oo. Oh, gusto pa yung buhok mo rito sa bata ko. Ayan. Kumukulot-kulot pa. Oh. Okay? Meron mo nagpadala? Send na ninyo mga sagot ninyo. 500 pesos po. 5 lang ating bubunutin, okay? First come, first serve. Sino na unang sumagot, yun ang ating tatawagin. Pero other than that, yung pag nahuli na kayo, sorry, may cut off po tayo, no? Oh, hanggang 1 minute It's mo. okay, don't worry. Seconds. Maintindihin yun, yung oras. Ready na? Kompleto na? Sarap nito, no? Yung ano, malamig na sarap ng halo-halo, kaya yung mais con yelo. O kaya halo-halo. Hindi mo sinarado yung pinto maigi. Ayan. Iba-iba ang meaning ng amen. Isa lang hinihingi natin doon eh. Isa lang. Yung pinaka... Iba-iba. Iba-iba, pero isa lang hinihingi natin. Okay. Di ba pag sinabing amen, ayun, di ba? Kailangan ingatan mo pagsasabi ng amen. Hindi basta sinabi mong amen. Ganon. Kaya may sinabi si Pastor Bo na talagang mismo yun ang sagot. Okay. Iba-iba ang answer eh. Yun tama lang ang kukunin natin. Teka. Kasi maaring yun din yung nabanggit ni Pastor Bo noon. Ikaw consider lang natin. Siguro. Kompleto na yung 5 mo? Actually, 6 ito. Pero yung isa, not so sure kung tama yung Actually, pwede mo nang i-stop. Okay, stop na tayo, no? Ayan. Stop! Okay, tingnan natin yung mga sagot nila. Oops, may humabol. Wala na, stop na eh. 5 lang ang kukunin natin. So, Okay. okay. Yung mga sagot nila, pakibanggit, pakibasa. May humahabol pa. Hindi na po pwede. Sorry. Ayan, putol pa yung mga answer. So, hindi na pwede talaga. Okay. Okay. Ito ang sagot niya. Okay, I'm not sure about dun sa question sa number 2. But based dun sa aking nakuhang kuhan. Okay. That's it. Tapos na po. In question number 7, number 2, actually maraming tama, 7 yun. 7 yun talaga. Okay, yung 4, ito yung 7 na
na pinadala ni Pastor Sunny dun sa spiritual supplements. Ang mga answers could be one of this: faith, virtue, knowledge, that's one. 2, self-control, perseverance, godliness, mutual affection, and love. Ayun. So far, ang nakasagot ay okay. Tama naman halos lahat sila. Doon. Number 2, in the devotion of Pastor Bo, what is the meaning of amen? Yung nakuha kong na-take note ko, amen means Jesus Christ. Yeah, yes. Pero dito sa mga sinabi nila, may mga answers dito. Amen is God. Amen, a covenant to our God, telling the truth. Nagpapatibay ng covenant kay Lord. Ano pa? Agreement or covenant with God. Okay, malalaman natin. Tama na rin yun. Okay. A heavy word that comes from God alone. Maybe it is committing to God. And the rest ay nakahabol pero hindi na. May cut off tayo. I'm not so sure, but i-consider natin yung mga answers nila. Yeah. Yeah, tama din naman eh. Pero I agree ang ako doon. nakuha ko kasi is Jesus Christ. Ibig sabihin ng amen. Is like you are... It's God Himself. It is God Himself. Amen. Or Jesus Christ Himself. So, okay yun. Okay, but number 3, ano yung Bible verse ni Pastor Norman? It was Exodus 8:23. Ngayon, since... Sino nakasagot ng tama sila, dyan? Lahat ba sila nakasagot ng tama? Yeah. Teka, hindi. Teka, merong isang, hindi ko na nasasabihin kung sino yung isang mali. Kasi makikita ko kung alin. Teka ha. Alam naman nila yung sagot nila. Teka ha. Okay. Sandali lang po. Okay. Halos tama lahat. Pero ang gagawin na lang natin, kasi 5 lang ang kukunin natin eh. Di ba? I-ano natin? I-raffle natin. Sige. Yeah. Okay. So ilan total lang nag-send? 7? Pati mo nga. Yung iba humabol pero yung isa humabol pero kulang ang answer. Sino ito? 7 talaga. May humabol na isa pero mali naman yung ano. Sinong mali dito? Hindi, yung huli hindi ko na sinama diyan. Maraming sinabi talaga na ibig sabihin ng amen sa ano. But I think you're right, guys. Pero ang nakuha ko kasi, Jesus Christ Himself. Parang ganun. Okay, so i-raffle natin ha. Sandali lang po. Hindi, dito na lang. Ito yung ano, asan yung Hindi, bilang mo rito? nandun. Nilagay ko sa loob. Oo. Nilagay ko na nga rito para ano eh. Okay. Dali lang po ha. Kasi 7 lang naman sila kaya madaling ano. Madali siya. Ayan. So sa Kukuha lang tayo ng sa 7 tama na sila. pinili natin, 5 yung ating bubunutin. Sorry po, yun talagang ano. Let's make it very fair. Although I'm telling you guys, tama yung mga answers nyo. Meron lang isang hindi ko na kinuha kasi kulang yung answer niya. Tama lang siya sa una. And the rest, hindi niya na na-answeran yung dalawa. Lottery. So, fair lang yun. Fair lang yun. Yan, para sa akin. Alright? Sabi ni Pastor Sunny, amen means is yes, I agree. And willing to obey my own opinion. Yes, tama yun, Pastor. Ayan. Tama po yun. Kaya, pero iba kasi yung binanggit ni Pastor, ano nun eh, yung kanyang sinabi niya, ni Pastor, sino to? France. But everything is correct, so everything will be considered. Ayan. Kaya lang, hindi kaya ng powers, kaya 5 lang talaga ang kukunin natin. So dalawang din natin ang matatanggal ano. So let's be sport, okay? Sport lang tayo, yung dalawang hindi mabubunot,
ay better luck next time. Meron pa tayong iba pa. Pero tama po lahat. Tama po. Tama lahat sila. Ayan. Meron lang isang humabol pero kulang yung answer niya. Okay. Okay? Alright. Ayan lang. Ready? Mm-hmm. Teka. Okay. Ang suot kong salamin ngayon ay pang-reading kaya parang naduduling ako. Eto na. Bubunutin na natin. Teka. Asan yung sombrero mo? Sombrero ko na naman. Kawawa naman yung sombrero ko. Oh, ayan. Eto na. Bubunutin natin ang first winner natin. 500 pesos. Pwedeng pang-load, pwedeng whatever you want. Pambili ng ulam. Yeah. Number 6. Number 6 is Rejoice. Ayan. Si Rejoice. Hi, Rejoice. Congratulations. Ayan. Okay. Buset. Teka naman. Ito naman si Rejoice, ah. Ay, buenas. Okay, eto Pero na. lang tayo dito. Walang kinakampihan, walang kinikilig. Lahat po kayo panalo. Yan. Kaya lang, But thank you so much. Thank you so much for sending your... number 2. Number 2 Number 2. is Bernadette Delphine. Ay, congratulations, kaka. Ayan. Okay. Yung pong pakwantis ni Pastor Sunny, we'll send it Monday dito, Tuesday na sa inyo. Okay. Magkikita pa kami ni Pastor bukas. Eto, number 3. Legit po yun, legit. Number 7. Oh, 7. Nancy Alejandro. Nancy Alejandro. Congratulations, Nancy. Alright. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Trabahong serbisyo lang po. iRadio. Ito yung ating number pang-apat na ito, no? Yeah. Pinipintahan natin. Number 4. Aba, si Lorna. Lorna. Aba, Si LA. Ayan. Okay. talaga naman. Isa na lang. Isa na lang. Ganun mo. Okay. Okay, bunutin na natin. Then the last one. Ay, huling-huli. Dalawa na lang natitira rito. Kahit hindi namin ipakita, tama po yung binabasa namin. Number 1. Number Numero 1. 1 is Tina Tabernilia. Yes, congratulations, Tina. Congratulations to all of you. Ayan. Okay. Okay. Sasabay ko na to sa pagpapadala with Pastor Sam. Okay. Si Eka, oh. Sorry, Eka. Next time. Marami pa next time. Ayan. Oo. Alright. Sino hindi na ako? Sino ba? Kasi, Eto, number 3 and 5. okay. Wala, ganun talaga eh. Baka mamaya magsilosan na naman eh. Aha. So, let's just be Ayan. fair with everyone. So, ating winner, pakibanggit uli. Okay, the winners for the Q&A for the ano tawag doon? Devotions for the whole week Mhm. is Tina, 500 pesos. Congratulations, Tina. Berna, 500 pesos. Lorna, 500 pesos. Rejoice, 500 pesos. And Nancy Alejandro, 500 pesos. Yes. Ayan. Well, Padala ko may- lahat yan sabay-sabay. May next time pa naman. Kaya padala mo sa akin na, ha? Of course. Ayan. Now na. Oo, kahit bukas na. Okay. Kasi ipapadala, bibigyan din naman ako ni Pastor Sunny. Ayan. Pastor, yung aking yung aking bangus. Ayan. Baka makalimutan ko na Oh, naman. ang Rejoice, sabi niya, madalas nabubunot ang pangalan ko. Ang lakas manalangin na ni Rejoice, ha? Aba, napapansin ko ito Medyo buenos ang lola. Okay. Anyway, thank you so much. Sabi ni Carissa, next naman daw ako mabubunot. Siyempre naman. Next time. Ayan. Eh, Basta lahat yan. oo. Pag tayo'y nagkaroon na pag nanalo na tayo sa loto, joke lang. Mm. Pag
marami tayong blessings, pero pag mas marami pa, ayan, Yeah. lahat ng sumali ay magkakaroon. Yeah. Kung ako lang sana mayaman. Bakit Ay, hindi? our God is rich. Oo. Di ba? Siyempre. Yan, di ba? Meron din naman tayo po kasing budget din. Aha, but Kaya sana, sabi ko, yung kung nagkaroon na rin tayo ng na-monetize na rin tayo, darating tayo dyan. pahina mo naririnig yun. Ay, o nga pala, no, maingay pala itong ko. Hindi ko napansin. Ayan. Alright, thank you so much sa inyong panonood and keep it up. Take notes po tayo parati na every time meron po tayong devotions dito. Yung mga ating mga magigiting na pastor, nag-spend po ng time yan. Nag-pray pa yan bago nila ginawa yung mga devotions nila. Makin ninyo. Then, pagdating dito, hindi natin pinapansin. Di ba? So, napakalaking tulong po na inspirasyon ng mga ginagawa ng ating mga pastor dito. At yan po sila ay mga voluntary po yung mga yan. Kaya bigyan po natin din ng saysay yung mga ginagawa din ng paghihirap by taking notes. Yung paggawa po ng notes din natin, pag nate-take notes tayo, bumabalik din sa atin yan, yung karunungan na yan. No? In the future, pwede natin gamitin ito para ma-inspire tayo o kaya sa mga ibang tao na nangangailangan na pwede natin ma-share yan. Okay? Hanggang sa susunod Monday, balik Tuesday din sa inyo. Maraming salamat po sa inyong panonood sa ating programa dito sa iRadio Bible Study, and naway po na-bless po kayo hanggang Tuesday o sa Monday rather, dito sa amin. God bless po. Ako po si Ramon Pascua. Karin Pascua. Mahal po tayo ng Panginoon. Good night. Bye-bye. Bye. Yes, rejoice. Take it away, rejoice. Ikaw ba ay mayroong mga problema? Madalas malungkot kapag nag-iisa. May alam ba kung sa'yo ay magpapasaya? At siguradong lungkot may mapapawi nila. Salita ng Diyos binabahagi nila upang tayo ay mapalapit sa Kanya. Kaya naman halika na at manood na sa iRadio at tiyak ikaw ay liligaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Sa iRadio, mga host ay nakakamangha. Talagang full charge, hindi nakakasawa. Mga blessings ay binabahagi nila. Kaya si Lord talagang pinagpapala sila. Dito ay talagang talented ang lahat. Mapakanta o sayaw, hindi nagpapaawa. Kaya't halika na sa iRadio, tumutok ka na upang ang araw mo ay maging masaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Sa iRadio, marami kang matututunan. Salita ng Diyos di akong malalaman. Mula sa mga pastor na nagpapugian. Pastor Sunny na pwede mong lapitan. Pastor James na talagang maaasahan. Pastor Franz, Pastor Levi at Pastor Norman. 3 brothers na talagang pangmalakasan. Marami pang iba pero ngayon sila'y pagbigyan. Mga host, aba hindi magpapakabo. Brother Ramon ang nag-iisang machong host. Siyempre si Lolo Sweetie na laging pwede. Isa man na atawa niyang nakaka-energy. Pero pa, Doc Espina, very bright. Balitaktakan niya talagang mapapa-alright. Lahat yan, dito lamang matatagpuan. Kaya wala nang iba pang dapat puntahan. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio,
Ang pagpapala ay lalapit sa'yo, hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. I'm sure sasaya ka dito. Ang pagpapala ay lalapit sa'yo, hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako, hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako, hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.